isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito tilak bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka tulad ng iyong mga mata, panahon na sabi ng Abay-Hawa. Hello po sa ating lahat at mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig, lalo na po ang ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel. Welcome po kayong lahat at muli samahan niyo kami sa pagpapatuloy sa pag-aaral ng aklat ng Deuteronomy. Okay, Deuteronomy Kabanata 23, mga pagbubukod. Walang sinumang taong kinapon ang maaaring makapasok sa konseho ng mga nakatatanda o sa pagkasaserdote ni Yahweh. Walang sinumang ipinanganak mula sa ipinagbabawal na pag-aasawa o ang kanilang mga inapo ang maaaring makapasok sa konseho ng mga nakatatanda o sa pagkasaserdote ni Yahweh, kahit pa hanggang sa ika-10 henerasyon. So yung mga nabuntisan lang, yung mga mga aliping asawa, asawang alipin tawag doon, no? Saka yung mga hindi mga concubine, hindi pwedeng maging saserdote o makapasok sa konseho. O, paglilinaw. Sa lahat ng bersyon ng Biblia, nakasulat na ang mga kinapon ay dapat ibukod sa kapulungan. Iyan ay itinutuwid sa bersyong ito dahil isinulat ni Propeta Isaiah na kahit ang mga yuniko ay dapat tanggapin. Sa Isaiah 56, eunuch, 56 verses 3 to 5, gayunpaman, hindi sila tinatanggap na magsilbi sa pagkasaserdote dahil sa kanilang kapansanan. Ito ay matatagpuan sa 1 Leviticus 21 verses 16 to 21. Gayon din, hindi sila tinatanggap sa konseho ng mga nakatatanda dahil ang kanilang kapansanan ay maaaring gamitin laban sa kanila kapag nagbibigay ng hatol laban sa sexual na mutilasyon. Sex change, halimbawa, pagpapalit ng kasarian sa modernong panahon. Oo nga, so hindi sila pwedeng humatol, Baka sila ay hatulan. dahil sila mismo. Oo, Baka sila hatulan hatulan din. The same, sariling, parehong paghatol, Walang Ammonite o Moabite o sino man sa kanilang mga inapo ang maaaring tanggapin na makapasok sa kapulungan ng mga Israelita kahit pa hanggang sa ika-10 henerasyon. Bakit kaya? Kasi due to incest to, di ba? Yung mga Ammonite at Moabite, anak ni Lot sa kanyang sariling mga anak na babae. So, hindi rin pwede, sapagkat hindi nila kayo sinalubong ng tinapay at tubig nang kayo ay lumabas sa Egypt. O isa pa 'yon, no? So nalubong sa Egypt. At ang mga Moabite ay nakipagsabwatan sa mga nakatatanda ng Midian at inupahan si Balaam, anak ni Beor, mula sa Petor sa Aram, Naharaim, upang sumpain kayo. Oo nga pala, Moabite nga pala 'yon, yung si Balak, di ba? Si Balak. Gayunpaman, hindi pinakinggan ni Yahweh si Balaam, kundi ibinaligtad ang sumpa sa isang pagpapala para sa inyo, dahil mahal kayo ni Yahweh ating alahayam. Huwag maghanap ng kasunduan ng pagkakaibigan sa kanila habang kayo ay nabubuhay. Huwag hamakin ang isang Edomite sapagkat ang mga Edomite ay kamag-anak ninyo. Huwag hamakin ang isang Egyptian dahil kayo ay nanirahan bilang mga dayuhan sa kanilang bansa. Ang ikatlong henerasyon ng mga anak na ipinanganak sa kanila ay maaaring makapasok sa kapulungan ni Yahweh. Yung third generation, pwedeng pumasok sa kapulungan o maging pumasok sa sa tipan ni Yahweh.
ikatlong henerasyon na. Paglilinaw, walang umiiral na mga salungatan sa pagitan ng mga inapo ni Jacob o mga Israelita laban kay Esau, mga Edomite. Ang salungatan sa pagitan ni Jacob at Esau ay nalutas na. Matagal na nang sila ay nagkasundo. Basahin ang Genesis 33 verses 1 to 17. So dito, wala nang tapos na yung salungatan ni Esau at saka ni Jacob, yung magkambal. Kaya lang itong mga kay Amalek, ito yung anak ng Kanaanita sa linyada ni Esau, anak ng Canaanite woman. Kaya nagkaroon ulit natural kasi ang sinabi naman na ang Canaanite, yung serpent seed, at saka ang magkakaroon ng enmity sa kay Adam's seed. So kaya yung mga si Amalek at saka yung kanyang descendant ang nakikipaglaban sa mga anak ni Jacob Israel. Okay. Kalinisan sa kampo. Pag may mga katanungan po, back in lang or raise hand or mag-comment. Kalinisan sa kampo. Kapag kayo ay nagkampo laban sa inyong mga kaaway, ilayo ang inyong sarili sa lahat ng marumi. Kung isa sa inyong mga tao ay marumi dahil sa panggabi na paglabas ng similya, siya ay dapat lumabas ng kampo at manatili doon. Siguro yung panggabi na paglabas ng similya, yung mga alam nyo na yun, ano yung tawag yung wet dreams, yun sa English. Ngunit pagdating ng gabi, siya ay maghugas at sa pagdating ng paglubog ng araw, siya ay maaaring bumalik sa kampo. So ang deadline or ang reset ay paglubog ng araw. So kailangan nakapaligo ka na bago lumubog ang araw. Magtalaga ng lugar sa labas ng kampo kung saan kayo maaaring magpalabas ng dumi o yung palikuran siguro, bilang bahagi ng inyong kagamitan, magdala ng panghukay. At kapag kayo ay magpapalabas ng dumi, maghukay ng butas at takpan ng inyong dumi. Sapagkat si Yahweh, ating alahayam, ay gumagalaw sa inyong kampo upang protektahan kayo at iligtas kayo sa inyong mga kaaway. Ang inyong kampo ay dapat na banal upang hindi siya makakita ng anumang karumihan sa inyo at talikuran kayo. So madiriin din pala ang alahayam natin, no? Ibig O kailangan wala sabihin, siya yung sa makikita probinsya, madumi. yung mga bahay, nasa labas yung palikuran nila. Oo, yung kami nga meron nung silang nasa, Ebidensya area ba yun? doon. oo, Doon sa nung nasa mismo Ebidensya ba yun bundok. na gubat. isa ba yun sa mga ebidensya na talaga tayo ay Israelite? Oo, O, di labas ba? ng kampo. Iba O, ito, separate ang kahit sa yung bahay probinsya, ni Rizal separate sa eh. nakita ko yung Oh, bahay ni Rizal sa Dapitan. mm, Naglagay siya ng bridge papunta sa CR. Malayo iba talaga sa bahay, sa kubo niya. Ang ganda nung kanyang bahay sa Dapitan. Yan ang design. Yung oh, palikuran, lalakarin ka, bridge ka. Mm. oh. Sa Ganun amin, nung nasa talaga. bundok kami, malayo-layo din sa bahay yung Ibig CR. sabihin, modern na tayo eh. Dumisagingan. Paano yung Oo. modern? Ito, modern na tayo. Paano kaya yun? Di ba? Oo nga eh. Kaya dapat Diba, talaga sa atin kasi may ibang bawat entrance, bahay, 'di ba? Bawat bahay may CR. So, Oo, hindi naman siguro na ngayon Oo. may tuturing na marumi kasi ang CR natin ay di-flush May na. tubig na, may flush na. may tubig Oo. na. Kasi noon O, wala pa ibig silang sabihin na, hindi, septic tank, ang ano no? kasi is, ibig sabihin dahil walang tubig pa noon, Oo, wala pang na tubig. Walang septic tank. Exposed, Oo, kaya kumbaga. nga, 'di Kaya ba tatakpan mo. magbubutas ka muna sa sa lupa tapos tatakpan mo mm, kasi wala pang tubig. mm, oo, ano pa yan, tag nito, hindi pa ano ang tubig dyan sa area nila. Mm, O lalo na nung Mm. nasa sila, nasa wilderness. mm, okay. Siguro may isang malayo sa kampo. Pero may nakita akong painting na ng mga European. Kung saan saan sila
dumi, meron sa butas ng ano, sa may Castillo. Meron. Oh, kaya nga, Di ba kaya ang nga yung ano mga nun. ano na may moat, Oh, may moat. meron. May Kaya ano, kaganapan kaya sa kanila kumbaga, nun. sa tabi mo lang, ganyan. Kaya siguro nagkakaroon ng sakit o lumalaganap ang sakit. Hindi katulad ng ano na lumalabas talaga sila lumalayo. Doon may tubig lang, ganyan. Sa bintana lang. May kitang painting eh. Sa bahay namin, sa Okay, mga iba't ibang batas. nasa labas Kung ng ang bahay. isang alipin ay nagkubli sa inyo, apa, ay mahina ang Go ano, ahead, sis. ang tinig ni Sister. Okay. Mga iba't ibang batas. Kung ang isang alipin ay nagkubli sa inyo, huwag ninyo silang ibalik sa kanilang amo. Ayun, isang alipin. Hayaan sinmang bayan na piliin nila. Okay. Pag may ano, siguro ibang ano to, ibang lahi. Huwag ninyo silang apihin. Wala dapat na lalaki o babaeng Israelita ang magiging patutot. Okay, anong tawag ng patutot, sis? Prostitute. Okay. Huwag ninyong prostitute, oo. Huwag ninyong dalhin ang kinikita ng isang babaeng patutot o ng isang lalaking patutot sa bahay ni Yahawa na ating alahayam upang bayaran ang anumang panata. Ang alahayam ay kinapuputan silang dalawa. O yung mga income nila, hindi pwedeng dapat ano, sa mga bagay na banal. Huwag kayong maningil ng interes sa isang kapwa Israelita, maging pera o pagkain o anumang bagay na maaaring magka-interes. Maaari kayong maningil ng interes sa isang dayuhan, ngunit hindi sa isang kapwa Israelita. Upang si Yahweh na ating alahayam ay pagpalain kayo sa lahat ng inyong gagawin sa lupain na inyong papasukin upang ariin. Utos Kung pala kayo yan. ay oo, pagka po Israelita, wag mo, ano, kasi pag-aari ng alahay ang mga Israelita eh, no? So, hindi mo dapat patubuan. Pero sa foreigner, pwede. Paano yung mga hindi gising? Ikinoconsider silang foreigner kasi hindi sila Wala pasok sila sa sa ano, loob ng covenant. sa ano, Tinuturing pa rin silang ah, foreigner. bayan ng ano, hindi sila covenant keepers. Okay. Okay, verse 21. Kung kayo ay magpanata kay Yahawa, huwag maging mabagal sa pagbabayad nito, sapagkat si Yahawa, ang ating alahayam, ay tiyak na hihingiin ito sa inyo at kayo ay magbabayad ng inyong mga kasalanan. Baka mapuwersang ano, no? Sa ibang paraan. Ngunit kung kayo ay magpipigil na magpanata, hindi kayo magkakasala. So, playing safe, huwag nalang magpanata, no? Ano Oo. man ang sinabi ng inyong mga labi ay dapat ninyong tuparin, sapagkat ginawa ninyo ang inyong panata kay Yahawa na ating alahayam nang malaya gamit ang inyong mga labi. So, lahat ng sasabihin mo pala, no? Kung pumasok kayo sa ubasan ng inyong kapwa, maaari ninyong kainin ang lahat ng ubas na nais ninyo. Ngunit huwag maglagay ng anuman sa inyong basket. So parang pagnanakaw na yun. Pwede kang manginain, pero hindi ka pwedeng kumuha at mag-take out. Paano yung sa handaan, nag-take out? Oo, unless ano, magpapaalam ka o yung may ano, yung host mismo magbigay sa iyo. Palagay dyan, unless nagpaalam ka. Hindi, syempre kasi parang ano to eh, parang pag ano eh, pag 'di ba pag meron tayong fellowship, hindi pwede, pero pag yung ano, yung free will offering, pwede yun the following day. O, pwede mong iuwi. Parang ganun, pag free will offering lang. Okay lang. Oo. Sige Pag po, ano, no, huwag maglagay ng ano mo sa inyong basket. Ito kasi, ano to, taniman. Di ba ginawa din to ng mga ano ng Messiah?
kumuha sila ng mga butil ng mais sa bandaan, tapos inano sila ng mga Pariseo, bakit sila namimitas nag-aani sa araw ng Sabat? Diba? Oo, pero yung kakainin lang Okay. nila, bawal mag-take Pwede, out. kasi gawain to dun sa mga, di ba, yung mga farm na na parang tourist destination. Kumain kayo hanggat gusto nyo, pero pag kayo maglalagay ng take out, yun ang babayaran nyo. Teka muna, Parang may gano'n, tanong di ba? ako. Yung mga farm na gano'n. May tanong pala Sige ako. po. Yung bang sa handaan, kunyari handaan, Pay mo, ginagawa hindi na mo. tayo pwede doon, di ba? Talaga naman. Pwede. Pwede naman po. Basta clean food ang kakainin mo. Kasi celebration nila, ano yun eh, party, ganun, birthday. Hindi na ba pwede ba tayo Pag doon? birthday, allowed naman. Pero kailangan, ah, ipagdasal mo ng sarili yung iyong kakainin. Kasi di ba nag-aano sila, nag-pray sila sa kanilang Di pa, paano kung na-pray na GOD. nila yun? Kaya nga nakikipag-unahan ako Ano doon ba lagi sa sis, ang kausap ko mo, eh. ang desisyon dito? Kaya nakikipag-unahan ako lagi doon sa Oo. kausap ko kasi pag may, di ba Dito sa kunyari, amin, hmm, yung oo, hindi pa siya inahain eh, dapat nailagay mo na sa dinalsalan mo plate na. mo bago nila, di ba? O pag nag-sign of the cross na kasi yun eh, Oo, oo, tapos na oo. boxing doon. Ay, dito, pag kami ang host, nagtatabi na talaga ako ng para sa akin. Hindi, ang Hindi tanong, allowed pa ko ba tayo doon? ilalabas. Kasi ang dami kong Oo. tinanggihan, ganyang imbitasyon eh. Kaya ako tinatanggihan dahil nga yung pamamaraan ng So, ang celebration rule nila. natin, Hmm. busog ka na. Parang, ah, 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 celebration. Oo. Pero pag may mga okasyon, mga Wala si sis. Xmas, talaga, Happy ka sis. hindi ka attend yan. Choppy ka Pero sis, di ka namin maintindihan. birthday naman, or dahil celebration, Di ka namin maintindihan sis. nakapasa sa board, ganyan. Si Salty, Or ano, you keep on talking. Pero hindi ka namin maintindihan kasi choppy. dadating lang. Sis Nelia, Up, ganun ba yun? Marami kasi Ay, Ops. naka-open. ano ba? Op. ops. Sorry, may naka-hotspot pa nga pala sa akin. Tinanggal ko na. Pwede bang Oo. ulitin mo yung mga Pag sinasabi may mo? pag, Kasi hindi ka namin pag naintindihan eh. birthday, ganyan, o kaya, Ang tanong ko, sorry po. Sorry. Um, allowed pa ba talaga tayo doon? Kasi marami nga akong tinatanggihan na dahil siyempre yung pamamaraan ng pag-celebrate nila, unang-una. Pangalawa, siyempre yung binabasbasan na nila yon. Eh, kung a-attend ba tayo doon? May binabiolate ba tayo? Kahit na Bali simpleng birthday lang. ang allowed lang naman tayo bro na naman na umattend sa mga pagdiriwang, pagtitipon ay yung birthday. So maliban doon sa birthday ay hindi na tayo allowed na Kasi halimbawa. po yung birthday naman, kakanta sila doon, magboblow sila ng candle. Di ba po mm, yung pagboblow ng candle, di ba?
Bale kasi 'pag ano, kung sa atin tayo ay magdiriwang ng ano, ng mga birthday, Tayo po. ah, hindi tayo gumagamit ng ano, ng candles. Hindi tayo magbo-blow Sakay. ng candle. Kasi nga nandoon yung pagkain, so magwi-wish siya ngayon, pak. Oo. Di siyempre, pag nag-wish siya ngayon, ano na yon, ritual na yon, di ba? Yung halimbawa naman bro, kung ano, yung halimbawa yung cake, 'di ba inano nila, nag-blow sila. Dasalan Wag lang ka natin na, ng sarili wag ka nang natin. kakain nung cake na yon. Di ba apektado yung buong pagkain mo doon? Kasi Um, nag-blow siya ng cake doon, siyempre, nandoon ka sa perimeter na yon. O di, good for doon sa perimeter na yon. Hindi po ba? Siguro as Kaya much as hindi, possible, oo. Wag kaya mong hindi ako maano kakainin yung eh. ano. Kaya hindi hindi ko pinapatan yung mga anak ko na sa birthday o ano man. Kasi nga, Pwede naman para safe, wag ka nang umattend. kaya nga po. Kasi once na nag-light siya ng candle at nagkanta at nag-blow siya ng ganon, yung perimeter no, kung nasaan yung kanon, sakop na yon. Oh. Yung tinatanong ko, may iba-violate ka ba na isang utos ng alahayam? Kasi galit na galit nga siya dun sa ano idolatry. Yun ang inaano ko nga, kaya ayun, maraming sumasama loob sa akin dahil siyempre hindi nga ako umattend na sa ganyang klaseng bagay. Di ko lang kasi masabi na ano nga yun, form siya ng ritual. Na once na Pwede mo nandoon, kayong matin, huwag ka lang kakain siguro pag nadasalan na. hindi, Oo. nandoon sis, Kaya dapat nasasaksiyan busog mo ka yung lang ritual eh. pa-attend. Hindi po ba nasasaksiyan mo yung ritual? Oh, tapos may dala-dala ako niya rin pagkain kasi Kailangan busog ka na pag pa-attend ka o kaya sa labas ka lang siyempre, magstay. Yan kung ba, ikaw ang promise na? bisita, tapos parentanggi mo, "Uy, ito, oh, kumain ka rito." Ay, hindi, busog ako eh. Ba't ka pa pumunta, di ba? Kaya ako hindi ako ma-attend ng ano ng mga Oh, birthday. Maliban na oo Mm-mm. lang nga. kung ang nagbe-birthday ay kasamahan mo sa bahay. Mm-mm. Oh, pero yung sa mga barangay na inimbitahan, may ano, pwede siguro yon. O pwede naman, basta wag ka lang Oo, yung kakain mga ng mga ganon. ano, ng mga Oo, Naialay na. Naialay na. oo, nayalay naialay na. na at saka yung mga Oo. Yung kasi siyempre, safe yun eh. Mga alam ko yung eh. mga pagkain na hindi mo alam kung ano Mm. yung sinahog nila diyan. Clean food ba 'yan? Yung sa mga Basta rule barangay, of yung thumb, pwede. kailangan busog pag a-attend. Hmm. Busog ka Kaya na. nga tinatanong ko yung birthday, yung kasal, natural. Hindi ka pwede talaga doon. Kasi nasa Eh, kung basta nasaan ka. wag lang sa simbahan. Hindi Pwede nga po naman. sis, maski mismo. Pwede naman bro yung kasal basta wag lang sa loob ng simbahan nila. At wag kakain sa mga pagkain Hmm. na bawal. Tapos yung mga Reception na pagkain lang. naman na hinihahanda nila, kailangan maging maingat ka din na siguraduhin mo na Pumunta. yung kakainin mo ay walang mga Kumbaga, defilement. doon ka na sa reception. Pwede, Ganun ba yun? oo. Kasi yung ano kasi, yung isang kaibigan ko, 25, 25th anniversary nila. Siyempre, silver yun, di ba? Hindi nga ako umaten. Kasi nagpipreach yun eh. Oh, ibig sabihin, ano kasi siya eh. Yung Couple for Christ, ano siya eh, official siya dun eh. Yun lang, oo. Siyempre, alam ko na kapag ka ganon, magpe-pray, magtataas-taas sila ng kamay doon. Alam ko eh, nakita ko doon sa video eh, tatas-tas ka na ng kamay doon. O de, siyempre, ang ano ko doon, na ini-imagine ko na yung lugar na ay, hindi talaga ako pwede. Kaya hindi ako na-attend. Siyempre, alam ko naman na siguro, kahit pa paano sumama loob niya dahil inimbita niya ako, hindi ako pumunta. Kasi sinabi ko rin naman na hindi ako makakapunta. Hindi rin naman ako pwedeng magregalo Pero kasi alam niya na iba yung paniniwala mo. Alam na oh, niya. alam niya, alam Wala niya, kang alam niya. religion. Alam niya, alam niya. Alam niya, Ay, alam niya. gusto ko niyang recruitin siguro. Kaya sumamalog. Hindi ako talaga masigasig na nagre-recruit sa akin yung kaklase ko na iglesia. Brother na nga tawag sa akin eh. Kaya lang,
binalik ko nga sa kanya yun, nasabi ko na ito na naman, sinabi ko na lahat, pati sa opiran, lahat na. Sinasangayunan niya naman ako, kaya lang sinasabi niya, pares lang na din naman sa amin, iba lang tawag ko. Wala na akong maano doon. Yun, iniimbita rin ako, Wala nga ibang pangalan eh, kumain no? sa kanila, yung birthday, yung ganon, magluluto siya. Alam ko na kasi, dahil magdadasal siya eh. Once na magdasal siya, baka hindi ko na malunok yung sa harap niya. Baka hindi na ako kumain. Kasi ang sinabi lang naman sa atin ng mensahero, kung papasok ka dyan sa mga simbahan nila, ay katumbas yan ng ng pagdalaw sa patay. Kaya defiled ka for 7 days. Di ibig sabihin sis, pag pumasok ako sa imbitasyon, hindi ba ako nagbabiolate ng utos? Defiled ka, madi-defiled ka nga. Yun lang. Pwede sinadya mo na yun. Usually nga may mga sementeryo pa sa mga ano nila eh, simbahan, di ba? Oo. Sabi ng sementeryo kasi ilalim. At saka Pero minsan binuburulan pa nila ng patay yung kanilang mga simbahan. Anong kasi, mga kasi 'di ba yung mga cake nilalagyan ng kandila para i-blow ng mga celebrants. Oo. Ano na nga ba yung narrative ng mensahero tungkol doon? sa candle, sabi niya, witchcraft daw yung kandila eh. Oo. Yung kandila kasi symbol nila yan eh. Oo, Symbol sinabi ni, niya, di yung symbol ba? kasi kandila. yan ng witchcraft, yung Torch? kandila. Oo. Torch nila. Tayo kasi is ano tayo, oil. Oo, Sa at kanila wax. Oil, saka yan, oil. incense. Oh. Maski na sa probinsya, yung lampara na gano'n, yung binobomba na gano'n. Yun nga ang ilaw doon eh, binobomba na gano'n, yung, yung gas na Petromax. tapos biglang magliliwanag ng gano'n, no? Hmm. Di okay naman yun, bro. Wala namang symbolism yun. Wala nga po, Ang pero ibig sabihin, yun ang talagang mga ilaw natin, apoy na Oo. galing sa natural, Yes, hindi doon sa oo. kandila. Kasi doon sa kandila, yun nga, ginawa nila sa mga witchcraft kasi. Oo. Kaya sabi nga, kaya sinasabi nga na mensahero na yun sa witchcraft. Kaya bawal tayo talaga doon. Ginagamit lang kasi, actually hindi naman siya masama. Kaya lang ang nagpasama doon, yung ginagamit kasi sa witchcraft. Hindi masama kung ilaw lang yan. Kaya lang ginagamit nila sa witchcraft yun. Pero yung sis, di ba Lang yung madasalan sinindihan sis. sa cake? Yung sinindihan Madasalan. sa cake, tapos nag-wish ka. Ano Oo, ka, di yun ba? nga. Ganun na nga rin yun, bro. Wish. For Wish example, ka. Ritual yun eh. Ritual. Ritual. pero halimbawa naman, bro, nag-brown out. Wala tayong ibang no choice Ngayon, tayo, may kundi dahilan. mag-ilaw tayo ng kandila. Hindi masama yun. Mm. So masama yung intention. Oo, depende sa Gagamitin mo yung kandila intention. para mag-wish ka. Ganun ba yun? Oo. At saka kung Araw saan ng mo patay, di ba? gagamitin. Ilaw ng Oo. Sa araw kandila ng... sa araw ng Kung saan mo patay. Hindi, gagamitin. yung sinasabi nilang araw ng patay nila. Hmm. Magtitirik ngayon dyan sa may pintuan o sa amang gilid ng Hmm. Yun Pero ang hindi kung dapat. sa atin naman, pwede naman tayong gumamit niyan. Kung halimbawa, brown out, wala tayong ilaw, pwede kang gumamit nun. Kasi hindi naman yung intention mo ay para sindihan mo yun para sa pagsamba mo kung ano-ano. Kung ano yung nasa puso mo. Oo, kung ano yung nasa puso mo. So, at least malinaw na. So Hindi walang lagay-lagay sa mga pinto. Oo. yung lagay sa mga Ano pinto. Walang dasal-dasal. Hmm. uh, Sa mga altar, ng On the best pala idol talaga nila. ang the best pala talaga yung lampara na may Oo, lampara. sisindihan mo na may langis. tsaka Oo, langis na. yan. Ano Pwede tayo? naman. Oil. Sige po. Verse Tuloy. 25. Okay. Verse 23. 23 ba o 25? Hmm.
25 tayo? Okay, sige. Ah. Kung pumasok kayo sa bukirin ng inyong kapwa, maaari ninyong pitasin ang mga butil gamit ang inyong mga kamay. Ngunit huwag ninyong gamitin ang isang karit sa kanilang nakatayong mga butil. Para ang kapal mo naman, ano Oo ka nga. gamitin mo? O, kakainin mo lang, manginginain ka lang eh. May karit ka pa. Kay Kabanata 24. Yung mga common sense yung iba dito eh, no? Kung ang isang lalaki matapos makapatagpo ng kahit anong kahalay-halay sa kanyang asawa, ay hiwalayan at paalisin siya sa kanyang bahay. At pagkatapos ay ang hiniwalayang babae ay mag-asawa ng pangalawang lalaki, ang unang asawa ay hindi na maaaring muling kunin ang kanyang dating asawa. Kahit na ang pangalawang asawa nito ay hiwalayan siya o kaya ay namatay na. Sabihin, pag yung isang lalaki, hiniwalay niya yung kanyang asawa, kasi kasawa, Ano yung yung babae ay kahalay-halay sa nag-asawa niya, kanyang asawa? hindi na pwedeng balikan ng lalaki yung kanyang asawa. Kahit pamamatay yung pangalawang asawa. Hindi na kasi narumihan na. Oo. Mm. Hindi Ganun ba? niya maaaring muling pakasalan ang babae dahil siya ay nadungisan na ng ibang lalaki. Hmm. Ang paggawa nito ay Ganun narinig mo? kasuklam-suklam sa paningin ni Hawa. Narinig mo? O kasuklam-suklam sa paningin ni Hawa yung yung ganung gawain. Huwag ninyong dalhin ang kasalanan sa lupang ibinibigay sa inyo ni Hawa na ating alayan bilang mana. O, kung ang isang lalaki ay bagong kasal, hindi siya dapat ipadala sa digmaan o bigyan ng anumang tungkulin. Sa loob ng 1 taon, siya ay dapat manatili sa bahay at magbigay ng kasiyahan sa kanyang asawa. Hmm. Oo, kasi baka no? Kailangan makabuo sila, meron siyang magkaanak muna siya. Isang Magparami taon, muna, no? 1 taon. Mm. So, Paano yung iba yung mga siguro, yung mga... takot magkipaglaban, mag-aasawa nila muna, ano? Pero hindi, sa atin kasi sa kapanahunan natin, karamihan nangyayari yan sa mga abroad. 'Di ba? Pagkatapos Tuwing sa gera, kasal nila, tuwing gera iiwanan yung mag-asawa ka, babae, tapos bawal mag-abroad yun. na yung lalaki. Oh, iba naman yun. Ito, digmaan kasi to eh. Parang ganun din yun, kasi iiwan din niya yung babae. So, Oo. meron kang Pero 1 taon. sigurado, hindi naman mababa ang risk na mamatay ka. Kasi pag nasa Oo. digmaan, chance na hindi ka na makabalik. So, hindi ka na Mm. magkakaroon ng lahi. Parang gano'n. Oo. Kaya ng 1 year para mabuntis siguro yung asawa Oo. niya. Dumami ang lahi. Magkaanak muna sila. Oo. Verse 6, huwag kunin ang magkapares na gilingan, kahit na ang pang-itaas na bahagi bilang sangla sa utang. Dahil Mhm. iyon ay pagkuha sa kabuhayan ng isang tao bilang sangla. So, Mhm. yung ginagamit, siguro ang nito yung ginagamit sa hanap buhay. Halimbawa, tricycle na lang ang hanap buhay mo, tapos isasangla sa yung kukunin, di ba? Hindi mo O pala kahit pwedeng isang anuhin peraso lang, yun, isang oo. gulong, hindi na magagamit. Hindi Hindi, na magagamit yung yung tricycle. yung tatanggap ng sanla, nagkakasala din siya. Kasi alam niya ng hanap buhay ng tao yon. Tapos, Oo. hayaan mo pang isanla sa'yo, di ba? O, di Oo. parang Oo. Dapat accessory to yung the mga crime ka. hindi panghanap buhay. Oo. Cellphone niya, pwede. Hindi man, Maano pala, no? sapatos, mga leather nilang sandalias. Okay, verse 7. Kung ang isang tao, ano, ano po? Hindi na, okay na sis. Okay na. Okay na po. Okay, hello? Okay na po, okay Okay. na po. Okay, verse 7. Kung ang isang tao ay mahuling nagdukot ng kapwa Israelita at itrato o ipagbili bilang alipin, nagdukot ng kidnap at ipagbili bilang Kidnap, alipin, ang kidnap. dumukot ay dapat Kidnap. mamatay. Kidnapping is death penalty, ano? Dapat ninyong alisin ang kasamaan sa inyong lipunan. Oh, ano pala yun? Death penalty pala yun. Sa Oo. mga kaso ng nakahahawang sakit Hmm. Sakit sa sa balat. balat, maging maingat na sundin ang lahat ng iniuutos ng mga Levitikong saserdote. Hmm.
Ako ba ang choppy? Yes, ikaw. Okay ba ako? O kasi choppy si ano eh. Dapat ninyong tuparin ang lahat ng aking iniutos sa kanila. Alalahanin kung ano ang ginawa ni Yahweh, ang ating alahayam, kay Miriam, noong kayo ay lumabas sa Egypt. Hmm. Oo, dahil nagkaroon siya ng ano, no, ng, ang tawag doon, namuti ang balat niya, ketong. Oh. Kapag kayo ay nagpautang sa inyong mahirap na kapitbahay na nag-alok ng kanyang balabal bilang sangla o garantiya ng pagbabayad, huwag kayong Hmm. pumasok sa kanilang bahay upang kunin ang sangla. O hanggang labas lang, baka sabihin. Manatili sa labas at hayaan ang kapitbahay na inyong pinagkakalooban ng pautang na ilabas ang balabal para sa inyo. Dahil mahirap ang kapitbahay, huwag ninyong ipagpabukas ang pagbabalik ng kanilang balabal. Ibalik ang kanilang balabal bago lumubog ang araw upang magamit nila ito sa lamig ng gabi. Sa gayon, sila ay magpapasalamat sa inyo at ito ay tuturing na matuwid na gawa sa paningin ni Yahweh ating alahayam. In So short, kahit pa ano, hindi pa niya nababayaran, ibalik mo na kasi oh, giginawin in siya short, wag mong gabi. Oo. gigipitin, wag mong Huwag gigipitin. abusuhin ang isang Oo. Siguro kung dalawa naman ang balabal niya, meron pa siya magagamit, di ba? Pero kung isa lang at mahirap siya, ibalik mo na. Huwag abusuhin ang isang manggagawang mahirap at nangangailangan, maging ito man ay kapwa Israelita o isang dayuhang naninirahan sa inyong bayan. Kita? Kita. At ganito yung aking ano. Sabi, Verse, huwag abusuhin ng manggagawang okay. mahirap at Another, ano ba yon? Paragraph? isang Hindi. dayo. Hindi. Ala, Ay, ano. o nakalagay Verse dito kahit 15. dayuhan. Bayaran sila, okay. Bayaran sila ng kanilang sahod araw-araw bago lumubog ang araw. Dahil sila ay mahirap at umaasa dito. Ayun. Kung hindi, maaari silang dumulog kay Yahawa laban sa inyo at kayo ay matagpuang nagkasala. Ang mga na matagpuan, ano? Diba? Ang mga magulang ay hindi dapat patayin dahil sa kasalanan ng kanilang mga anak. Ni ang anak ay dapat patayin dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Ang bawat isa ay mamamatay dahil sa sarili nilang kasalanan. Okay. Yeah, Paglilinaw, hindi ito dapat ipagkamali sa mga kasalanan tulad ng pagsamba sa idolo, kung saan si Yahweh ang alahayam mismo ay nagpaparusa hindi lamang sa nagkasala, kundi pati na rin sa kanyang mga susunod na henerasyon. So, malinaw ha, ang idolatry hanggang third or fourth generation ang pagpaparusa. Pero sa ibang mga kasalanan, yun lang nagkasala ang parurusahan kung sino ang nagkasala. Okay. Kung anak at So yung, nagkasala, oo. so yan ay ano Opo. lang, ah, basta hindi mo nababiolate yung utos niya tungkol sa idolatry. Oo. Yun lang. Yun lang. Yung sa So, mga idolatry utang, lang sa talaga mga ang ano, third until fourth generation. yung sa mga utang, tungkol sa pagkakautang yan sis, di ba? Yan ang Hindi, tinutukoy iba na dyan. to. Ano yan? Yung ang magulang ay hindi dapat patayin dahil sa kasalanan ng kanilang mga anak. Ni Okay, ang okay. anak ay dapat patayin dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Kaya may paglilinaw dito, except yung sin of idolatry. Idolatry lang Pagkakasala. kasi ang ano Idol, Hanggang parang third and fourth transferable. generation. nilinaw nga niya, Transferable idolatry sin. lang. Kasi mayroon Oo. siyang curse. At sa unang utos yun no? Oo. Okay, verse 17. Huwag ipagkait ang katarungan sa dayuhan o sa mga ulila o kumuha ng balabal ng biyuda bilang sangla. Alalahanin na kayo ay mga alipin sa Egypt at kayo ay pinalaya ni Yahweh ating alahayam mula roon. Iyon ang dahilan kung bakit ko iniuutos sa inyo na gawin ito.
Kapag kayo ay nag-aani sa inyong bukid at may nakaligtaan kayong tungkos, huwag nang bumalik para kunin ito. Iwanan ito para sa mga dayuhan, mga ulila at mga biyuda upang kayo ay pagpalain ni Yahawa, ating alahayam, sa lahat ng gawain ng inyong mga kamay. So talagang binibigyan ng kahit ano, kahit may hirap, binibigyan niya ng ano ng ang tawag doon, Provision. ano? Provision. Provision. Hindi, at saka ano, yung binibigyan niya ng, may term doon Konsiderasyon. parang honor, ano? Hindi Pabor. niya ano, Konsiderasyon nga. Pabor. o consideration. Pabor. Oo, kasi yung iba kasi, Consideration. yung may mga kaya, gusto yung ano, gusto nila makikita ng iba yung pagbibigay niya tapos ano, yung manlilikmuhod pa yung, tawag ba yung tama ba yung term ko? Yun ang yun. Ah, Yung ang Yun, ano sa nga, kanila, oo. Yun, ang binibigyan niya ng ano, iniiwasan doon ng, yung ganyan. Yung ah, parang sasambahin ka ng tao. Ay, oo, yeah, form pa rin ng idolatry nga yun eh. Yun ang oo. iniiwasan niya. Kaya kailangan Parang, mo mapagbigay. na ano niya yung, sa Oo. idol. Ayan ko na. Parang So parang binibigyan sinasabi niya ng niya, honor na hindi mapapahiya yung tao. parang sinasabi Lugmok niya, na lugmok na nga, mapapahiya pa, bibigyan ng, oo. At kaya ka least, walang nagkakaroon ibang sa makakita alalahanan. pag may kukuha mo, di ba? Oo. Kailangan nagpasalamat pa sa'yo or what. So, ito, iniiwan na lang nila. Oh. Kapag kayo ay nag-aani ng olibo sa inyong puno, huwag nang balikan ang mga sanga para sa pangalawang pagpitas. Iwanan ang natira para sa mga dayuhan, mga ulila at mga byuda. Kapag kayo ay nag-aani ng ubas sa inyong ubasan, huwag nang balikan ang mga puno para sa pangalawang pagpitas. Iwanan ang natira para sa mga dayuhan, mga ulila at mga biyuda. Alalahanin na kayo ay mga alipin sa Egypt. Iyon ang dahilan kung bakit ko iniuutos sa inyo na gawin ito. O kasi pag inubos mo, parang pinagdadamutan mo yung mga moralita, ano? Pag sinaid mo yung, huwag mo sasaidin. Mag-iwan ka para sa, Ano yun eh, ano, talagang ano eh, ano ng Israel. Dati kasi sa Pangasinan, kunyari ang fingerlings mo, bangos. Ngayon, pag-aani na sila, yung bangos lang ang kinukuha nila. Ngayon, yung mga tilapia, dami no na, yung mga tilapia, hinahayaan na nila yon sa mga trabahador nila o dun sa mga tao na ano, tumulong kumuha. oo. Oo. Kasi yung mga tilapia doon, parang ano kasi yung Pagkainin, ay tilapia benta. doon sa ilog diyan sa Pangasinan eh. Parang umaano na lang yun, hindi pinupunlaan yun eh. Talagang nagkakaroon ng tilapia pagka meron Oo, kang ano. masarap, Oo, sarap kaya nga dun eh. oh, ganoon dati. Pero ngayon, ang balita ko, pati pati yung tilapia ngayon, sinasama na nila. So nawala na yung magandang kaugalian ng ano noon, nung Oo, kabataan ko noon. Yung mga nag-harvest ng ano, ng mga bangos, bangus lang talaga ang kinukuha. kinukuha nila. Tapos sinahayaan na nila yung tilapia. Eh ngayon, Mahal hindi na eh. rin kasi ang tilapia eh. Oo, nagkaroon kasi ng ano, pinasok ng mga pati lahat ng klase ng pagkain, pinataas ng mga oligarch. Kaya ngayon, yung Oh. mga nag-aano ngayon ng kwan, ng palaisdaan doon, naging gahaman na rin pati yung tilapia, hindi na pinamimigay. Ano, kinukuha na lahat. Yan nakakalungkot yan sa Yung ano. maliliit, no? Oo, Mm. nakakalungkot na ano na, nawala na paunti. Talagang At saka yung nawala na mga yung ano. bandang Bulacan, bandang Pampanga kasi, yung ano nila, nagagawa sila mga tilapyaan. So, ano, tas ang tataba talaga. Kumbaga, parang naging negosyo na rin talaga. Ngayon, naghanap siguro ng another supplier, Kaya libre lang ano sa eh, Pangasinan. So, ang ano ginawa niya, kasi noon, binenta na rin. ang kilo lang ng tilapia no, nasa 20, 25 hanggang 30. Kung Naku, aano mo pa yon, di naman ganun karami. O, pamigay mo na. Ganun nakatwira nila. Pero ngayon, hindi na daw eh. Kaya nakakalungkot na wala na yung sobrang ganun. dami na rin. O, dahil sa Marami mga sila. oligarch din kasi yan eh. Pinaginawa nilang Oo. gahaman yung Saka mahal din. tinata. Mahal din ang tilapia. Dati po talaga sobrang mura sa Pangasinan. Halos talagang pinamimigay nga lang Oo. ang tilapia doon. Hmm. Bangus talaga ano nila dun eh. Oo, bangos talaga. Eh wala. Special.
Eh ngayon dahil pumasok yung mga SM, yung mga mall sa probinsya, yan ang naging cost ng pagmahal ng pagkain. Kasi nagkaroon ng palengke din sa loob Mga ng mga middleman. mall. O ng mga mall. Nung nagkaroon ng palengke sa loob ng mall, nandoon yung mga presyo. Nakikita ng mga tao yung mga presyo doon sa ano. Nagagaya na rin na tumataas. O, yung ano ngayon, yung mga presyo, mini-maintain na lang nila. Pinapakyaw ng middleman eh, no? Hindi, iniipit nila. Kung ilan lang Tapos ang gusto ano, mong ibebenta pamatukin, ng mahal. mahal. O. Mga middleman na yumayaman, no? Okay. O, pusit tayo, Kabanata 25. Kapag ang mga tao ay may alitan, dapat nila itong dalhin sa hukuman at ang mga hukom ang magpapasya sa kaso. Pinapawalang sala ang inosente at hinahatulan ang nagkasala. Kung ang nagkasala ay nararapat na paluin, ang hukom ay paluluhurin sila at papaluin sila sa kanyang presensya ng bilang ng palo na nararapat sa krimen. So, nakaluhod ba? Hindi ba nakaupo? Ngunit ang hukom ay hindi dapat magpataw ng higit sa 40 palo. Nakaluhod ba talaga? Parang sa mga mga kasila itong pagluhod eh. Anyway, tingnan natin. Kung ang po Israelita ay lubos na mawawala masyado, madedegrade masyado, huwag mong busalan ang baka habang ito ay gumigiling ng butil. Kung ang magkakapatid ay nakatira ng, bakit ba bubusalan na maingay siguro, no? Kung ang magkakapatid ay nakatira ng magkasama at ang isa sa kanila ay mamatay na walang anak na lalaki, ang kanyang balo ay hindi dapat mag-asawa sa labas ng pamilya. Oh, ang kapatid ng kanyang asawa ay kukunin siya at pakakasalan siya at tutuparin ang tungkulin ng isang bayaw sa kanya. Ano kaya sasabihin ng tunay na asawa, no? Ang unang anak na lalaki na kanyang ipapanganak ay magdadala ng pangalan ng namatay na kapatid upang ang kanyang pangalan ay hindi mabura sa mga Israelita. Gayunpaman, kung Kasi ang hindi isang naman lalaki ayaw, oo, ay, kung ang isang lalaki ayaw pakasalan ng asawa ng kanyang kapatid, siya ay pupunta sa mga nakatatanda sa pintuan ng bayan at sasabihin, ayaw ng kapatid ng yung babae ang pupunta sa nakatatanda. Ayaw ng kapatid ng aking asawa na ipagpatuloy ang pangalan ng kanyang kapatid sa lupain. Ayaw niyang tuparin ang kanyang tungkulin bilang bayaw sa akin. Ako. Pagkatapos, ang mga nakatatanda ng kanyang bayan ay ipapatawag siya at kakausapin. Kung magpapatuloy siya sa pagsasabing ayaw kong pakasalan siya, ang balo ng kanyang kapatid ay lalapit sa kanya sa harapan ng mga nakatatanda. Aalisin ang isa sa kanyang mga sandalyas, duduraan ang kanyang mukha at sasabihin, ito ang ginagawa sa taong ayaw magpatuloy ng pamilya ng kanyang kapatid. Ang angka ng taong iyon ay makikilala sa mga Israelita bilang ang pamilya ng walang sandalyas. Ganun ba yun? pag, bago yan ah. pag, oo nga eh. Bago yan, Ganon, mabigat ganon to. talaga Although, sis. Bahagi ang na yan ng kanilang Ano nga kultura. yan, sis? Pakipaliwanag oo, nga, kaya kasi pakipaliwanag nga yung kautusan oo, na yan. natatandaan ko kasi yung mga sa probinsya namin, nagtataka ako bakit magkapatid daw? Kasi nalilito ako sa pamilya kasi magkapatid, parang yung lola ko. Ang unang asawa niya yung lolo ko. Tapos yung pangalawang asawa niya, yung half brother ng lolo ko. Parang ganun, pag namatay yung isa, pakakasalan. Kaya ano, dalawang magkapatid, yung dalawang naging lolo ko sa father's side. Tapos yung ano din yan, yung kapatid na ganun. Basta magkakaano, yung pag na-byuda yung isa, ang kamag-anak din ang pinapakasalan. So, sabi ko, bakit gano'n? Yung pala, talagang nakaugalian. Parang yung pamilya nung dating asawang yumao ay kailangan ang mag-aalaga din dun sa nabiyuda.
o mag-aasawa, maaaring pinsan or kamag-anak. Pero dito ba yung mismo, no? Ano kaya sasabihin ng hipag niya, no? Ganyan din Yan sis eh, pag ang wala lang ano, anak na lalaki. ganyan din sis ang nangyari sa ano, sa pinsan ng mother ko. Namatay yung asawa ng ano, ng kapatid niya. Tapos yung kapatid, inasawa naman yung nabiyuda. Pero Ang, binata pa yon. oh, binata pa yun yung kapatid. Binata pa. Pero Oo. kasi dito parang kahit may asawa na yung kapatid, paano sasabihin Aanakan nun? pa Ay, di ba? rin. Wala Di ba namang kasi yun ang ano yung natanda ko yung palabas sa GMA, yung ang dami niyang asawa, si Dennis Trillo. Kasi Pwede ba yun? namatay yung byuda nung ano niya, yung isa naman parang sanlabayad sa kanya. Parang gano'n, kaya ang dami niya naging, ilan naging asawa niya? Tatlo ba o apat? Parang Pero gano'n. Muslim. Pero si Dennis doon Muslim eh. Oo. Hindi naman Israel ano So, eh. iba to. So, parang gano'n ang ano So ibig parang gano'n sabihin ang pala dapat yung bayaw, niya may asawa ka na, yung asawa ng kapatid mo. Dapat gumawa ka ng paraan na magkaroon sila ng anak na lalaki. Kasi kung hindi, siguro obligado ka na ano. siguro baka binata, pero pag may asawa, syempre yung babae, yung Hindi, asawa nung wala naman nakalagay kapatid. sis eh. Oo nga, wala walang eh. nakalagay. Pero ang naalala ko lang kasi ano, na sinabi ng mensahero, ito ay bahagi ng kultura ng mga Israelita na Oo. kapag ka nabiyuda, na wala pa silang anak na lalaki, ipagpapatuloy ng kapatid. Kung may Paano kung kapatid may siya. asawa nga yung kapatid? Wala, Oo. yun nga, E di bahagi ng magbubroken. kultura nila, so ibig sabihin walang batas tungkol doon. Dahil ito ay batas sa kanila. Ibig sabihin hindi ito inutos. Oo. Hmm, Nakalagay dito eh. yun nga, batas nga ito sa kanila, sa Oo. kultura. So, maaari siguro maaring pinsan, siguro. Basta, Oo. kasi tandaan nyo yung Mary, yung asawa ng, yung ina ng Messiah. Di ba after ng nagkaroon din siya ng si Zebedee na pangasawa niya si Zebedee. Iniisip ko, ano kaya to, kapatid kaya to ni Joseph o baka pinsan o kamag-anak ni Zebedee? At kaya maraming kapatid ang Messiah na anak ni Zebedee, si John, si yung anak ni Zebedee. Basta nasa ano yun, nasa New Testament. Kasi kailangan may mag-aalaga sa byuda. At saka Kasi dumami ang ang intention lahi lang ng yan, ano. At para saka lang may may mga mag-alaga half-brother sa din si bida. Joseph. So para lang may mag-alaga doon At sa bida. magkaroon ng lahi. Hindi, at saka mabigyan ng anak yung namatay. Pag wala pang anak siguro. Kasi nga Eh paano kung, yung unang ipapangalan. Yung pangalan kailangan manatili. tingnan mo na, yung, Ipapangalan dun sa anak. yung babae ba na hindi nagkaroon ng asawa, ano ba yan? Hindi kasalanan yun, ano? Hindi, wala naman siyang asawang kailangan manatili ang pangalan eh. Alalahanin yun no, mas marami ang babae kaysa lalaki. Dahil konti lang ang lalaki. Kaya yung lalaki kailangan magkaroon ng descendant. Mapanatili niya ang kanyang pangalan. Kasi, di ba, Wala maraming namang, namamatay sa wala namang sa problema Nagugulan ako yan. dito sa digmaan. ano na to. Wala yung Nagugulan ako problema dito sa sis ano na to. pagka babae. Kasi ang kultura na ito ay tumutukoy lang Oo, doon sa lalaki. Na dapat lalaki. bawat Yung pangalan niya. oo, dapat may magpapatuloy sa kanyang lahi, sa kanyang apelyido. O kasi Israelites ito eh. Oo, Ang Oo. ibig sabihin lang dito, kailangan lumago yung Israelita. oo. Hmm. Tsaka very Mm-mm. particular sila sa anak na lalaki, Hmm. hindi sa babae. Kasi yung mga anak na lalaki, yun ang talagang tagapagmana. Pero ano ba Pero ito? yung case ni yung may kaso naman na nabanggit dito na puro babae yung naging anak, yung si Lupihad, anak ni si Lupihad, na puro babae, 5 babae. So,
yun ang yun ang humingi ng mana dahil wala silang kapatid na lalaki. So, humingi sila ng mana at pinayagan yun ng Alahayam. So mga sis, linawin ko lang, no. Ito ay hindi utos. Ah, Ito siya, statute eh. oo, Statutes. statutes ito, bro. Utos ito sa kanila. Yeah, oo. Mahirap lunukin to, ah. Hmm. Siguro naman binata. Pipiliin mo yung binata na. Kasi yung pangalawa kong lolo, yung pangalawang asawa ng lola ko is binata nung nung Parang ano, ang ano pala, at saka half brother nung lolo ko. parang ano pala niyan, hindi rin maputol yung concern mo dun sa kapatid mo o sa pamilya ng kapatid mo. Dapat pala tinitingnan mo rin para kung ano, tumutulong ka rin na magkaroon sila ng anak malalaki. Ganun ba yun? Oo. O Hmm. so, ano kaya yun? Bakit obligado ka ba, bro? Hindi Joke naman, lang. inaano ko lang kasi, Oo, ina-analyze binivisualize ko lang natin. yung mga sitwasyon na, kunyari, nandiyan na yung kingdom. Oo. Tapos Paano kung may dalawa lang sitwasyon na silang gano'n. magkapatid, di ba? Dalawa lang Paano silang yung magkapatid. oh, Siyempre, yung kuya niya, kunyari, yung obligasyon lang kuya ng niya, isa yon, oo. dalawa yung anak na babae dun sa asawa. Pumanaw Mm-mm. na yung kuya niya, siya, may anak naman siya. Puro lalaki naman yon sa kanya. Ang mother ko, tinan mo, nabiyuda siya, ang bata O, pa niya. Pero, o, apat na yung anak niyang obligado ba yung lalaki. ano? Di ba? Apat Obligado na ba yung yung... anak niyang lalaki. Kumbaga, marami na siyang anak. Pero yung Hindi, ibig siguro sabihin, itong case na to, pag walang anak, kaya nga, obligado ba yung lalaki na yun na, siyempre, namatay na yung kuya niya, yung asawa ng kuya niya, walang lalaki. oo. Obligado ba siya na bigyan siya ng lalaking anak? O, paano kung babae na naman, babae? Hindi O natin, siguro malapit na kamag-anak, pwede hindi, siguro pinsan. wala ba tong explanation sa ibang mga ano? Hmm. Kasi bawal mga lunya, di ba? Hindi ba magiging form ng pangangalunya ito? May asawa yung Siguro ano pag eh. binata lang siguro. At saka ito yung Ah, ano na kaugalian lang, nila Sabi naman ng to sa mensahero major sis, commandments eh. ano sabi ng mensahero sis tungkol dito? bahagi nga daw ito ng kultura ng mga Israelita na kapag Okay. walang anak, yung byuda at may kapatid pang lalaki itong napangasawa, obligado itong yung kapatid na anakan siya, bigyan siya ng anak. Pero So sa yung, pag nung dumating ang Mesaya, hindi na ito sis, hindi na ito na-carried na na to, na yung Mm-mm. kultura kasi nagkaroon na nga ng parang rules and regulation, ano nga ba yun? IRI, yung dala ng Mesaya. nasa kaya yun? Pwede ba nating ano yun? Nasa Pwede, Matthew pwede ba natin tingnan yun sis? Matthew Para 18 mapanatag lang yung isip. Matthew 18 ata. Tingnan natin sa Matthew. At saka kasi Marami noon, ano, tribe of Judah na lang naiiwan that time. Oo. maraming tataas ang Tribe of kilay Judah dito. na lang. Hmm. Hindi, tingnan natin doon sa sinasabi ni sis na Matthew. Mm. Baka doon masagot to. Hard meat to. Kasi mababiolate yung ano yung pangangalon niya Pagka Hindi ito, siguro sa binata lang siguro, bro. Kasi ito yung nangyari kay wala nga Tamar, sis yung ano ni Judah, yung Wala manugang nga ni Judah. nakalagay Hindi, ang Tandaan mo si mangyayari doon, Tamar, yung di Tamar ng parang ano ni, ni Judah. ikukulong mo Mga yung binata binata doon sa yun. may asawa. O di nag-violate din siya di ba? Basta may violation siya pag nangyari yan. Hindi, baka binata, bro. Binata ang ano. Hindi ko alam. Wala nakalagay Naka-generalize Oo nga eh. Marami sigurong tinanggal.
Pero yung nangyari kay Tamar, di ba? Later on, si Judah rin ang nakabuntis sa kanyang manugang. Ang nakalagay dito bro sa ano, sa New Testament, Mm. ah yung tungkol naman ito sa pangangalunya. Mm. So, Sige po, yan. Yan. Iano natin yan. oo. Kasi kailangan malinawan yun sa pangangalun niya kasi mababiolate yung pangangalun niya. Sabi dito sa ano nga ba 'to? Chapter 5. Mateo 5, verse 27. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may pagnanasa sa isang babae o lalaki na Mm. hindi mo asawa, ang Mm. kasalanan ay kumakatok sa iyong pintuan at kailangan mong gapiin ito. Kung Mm. ang kanang mata mo ay magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin Mm. mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung Mm. ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ang itapon sa impyerno. So, yun yung tungkol sa Pero pangangalunya. maling ibang konteksto yan, sis. Oo, Ibang konteksto. ibang konteksto. Kasi Ito ito naman yung kasi, magiging pag, asawa mo talaga eh. oo. Tapos ito naman yung paghihiwalay ng mag-asawa. Sinabi rin naman kapag makikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, ito ay dapat niyang bigyan ng kasulatan ng diborsyo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban kung ito ay nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya. At sino mang asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalo niya. So, Medyo walang komplikado direkta, yun, walang direktang Komplikado ano yun. dito. Ibang ah, ano yan, sis. Iba kasi yung konteksto eh. Ang konteksto dito, yung oo, ano, walang anak, yung walang lalaki walang anak, anak, oo. na byuda, na namatay siya, yung byuda, kailangan ng ano, may mag-iwan ng pangalan. Pero Mm. kung may anak na, at saka siguro yung lalaki yung papakasal, diba, siguro is binata. Hindi naman yung may, kailangan may asawa. Siguro hindi na ano, understood na yun. Kasi yung kay, ano, kay Tamar, wala namang mga Oo. asawa yung ano eh. Walang anak na naiwan. At saka walang mga ano, walang mga asawa yung mga bayaw niya. Hmm. Mangyayari nun sis, permanenteng asawa niya na yon. Kung ang anak lang naman ang obligasyon nung binata, o di ba? Conflict ano din, may conflict din. Kung ang intention mo lang, di ba? Anakan siya, ganun ba 'yon? Is O di mag either di aanakan di mo o duduraan ka sa muka. Ganun lang naman ang di ang option. mangyayari diyan, o di aanakan mo lang. O di ba? Di parang hindi naman maganda 'yon tapos ngayon Or magkakaroon ka duduraan ng ka sa iba. muka. Ano gusto mo? Oh, Siguro di ba kung 'yon? dirindiri ka dun sa hipag mo, eh, duraan ka na lang sa muka, di ba? Ganun na lang. Oo nga, kasi mangyayari parang pinupersa mo siyang asawahin yung ano, paano yung ano? Oo. Hindi siguro. Kailangan ng paliwanag pang iba. Yun nga, bro, eh, wala nang misero. So, ito ay, let's leave it at that. Kasi wala magko-correct niya. Pero nasusulat. At ginagawa din ng ating mga ninuno. Kaya ano, pero sa panahon natin ngayon, siguro hindi na, ano kasi, pwede ka na nga ano artificial insemination eh, di ba? Pero Yung iba talaga, ano. hindi kaya ganyan din ang ginawa ng mensahero sa kapatid niya. Pero hindi sa pamamagitan ng ano, ng natural na pagkakaroon ng anak. Oo, oo. Sabi nga nung ano, may artificial insemination. Oo. Gumamit siya ng surrogate mother. Pero through Oo. artificial insemination. Test tube, kumbaga. Oo, test tube baby para Test mabigyan tube niya ba lang yun? ng anak yung kanyang kapatid. Mm-mm.
na hindi nagkaanak. Ayun ba'y allowed na isabihin sa ano? Hindi ko alam, sis. At sabi din, sinasabi din ng ano, mga sabi-sabi, ang Bisaya din daw ay may anak Hmm. na isa. Nagkaanak daw kay Mary Magdalene. I don't know. Pero ito is, ano, sa mensahero mismo nagsabi. Di ba? Oo. Okay. Proceed tayo. Verse 11. Sige. Kung ang dalawang lalaki ay nag-aaway at ang asawa ng isa sa kanila ay dumating upang iligtas ang kanyang asawa mula sa kanyang kalaban, kung ang kanyang inabot ay kung kanyang inabot at hinawakan ang pribadong bahagi ng kalaban, dapat putulin ang kanyang kamay. Bakit kaya? Para ano, manghina siguro ano? Huwag Hmm, magpakita ng awa sa kanya. grabe to ah. Babae ang aabot? Tama ba? Hmm. Huwag magkaroon ng dalawang magkaibang timbang. Pero kung lalaki yung umabot, hindi puputulan ng kamay. Hindi, kung ang dalawang lalaki ay nag-aaway at ang asawa ng isa sa Kaya nga, kanila yung ay babae, dumating yung upang babae iligtas ang dumating. kanyang asawa mula sa kanyang kalaban, kung kanyang inabot at hinawakan ang pribadong bahagi ng kalaban, dapat putulin ang kanyang kamay. O, so ganun ka, Hindi ano? kaya ano, paano kung tinadyakan lang, hindi naman inabot? Hindi, yung paa ang puputulin. Ibig sabihin, huwag ka makikialam. Huwag mong ano. Hindi. Sis, ang tinutukoy dito, yung pribadong bahagi. Kapag Kaya nga, nahawakan ng iba. yung babae. Oo. Pag Yung babae nahawakan ng kasi babae. tinutukoy dito eh. Kasi yun nandun yung lakas, di ba? So, kung tatadyakan, pwede. Pero Hmm. hawakan bawal. Parang ganun. Hmm. Kasi Ayoko. putulin, huwag magpakita ng awa sa kanya. Grabe, Oh, oh. grabe, Ibig no? sabihin, huwag ka makikialam. Parang Ano? ano, oo. Hindi ko alam kung literal ba ito o mayroong Oo nga ano, eh. symbolic Oo, lang siya. symbolic, oo. Pero ini-imagine ko, ano ba suot nila noon? Nakabahag ba sila yun? Nakapantalon ba? O ano? Hindi, di ba Nakatob? O nakamahabang damit? tob sila. Oo. Paano mahahawakan yun, di ba? Okay, verse 13. Mga Huwag kapatid, magkaroon ng... excuse me, Sige po. yung part na yan, bakit nasabi siguro dyan na yung pribadong part ay hahawakan para i-save, di ba, yung kalaban? Paano ba yun? Kasi Para yung ari pahinain yung kasi, kalaban. kasi ano yan eh, death yan eh. Mamamatay ang isang tao kapag, halimbawa, ang lalaki, pag hinawakan ang kanilang ari, na Oo. intention talaga na ano, na hilain ba or whatever, basta mamamatay kasi ang lalaki kapag ganun ang ginawa. Sa mga babae Ganon. naman, ang patayang part ng mga babae sa suso at ang pangatlong part is eto sa may ilong natin, sa bandang may noo, sa may between sa mga mata. Oh. So, Kaya so ang siguro, ibig sabihin, pero pag Mm. lalaki ang gumawa nun, ang lalaki hindi naman ano eh, magkikipagsuntukan na lang yan, di ba? Hindi naman hawak ng kapwa-ari, ano? Ari ng kapwa, ang lalaki. So, yung sa babae to, dapat putulin. Siguro ginagawa ng ibang babae noon. siguro kasi alam nila, may idea Pero sila eh. kung nire-rape siya, pwede niyang gawin yun, no? Oo, Bigat pa ganito. pwedeng Oo, tadyakan pero, din sa pain, ganun. oo. Kung ikaw, Okay. So, salamat sa paglilinaw, sis. Mm. sis, maraming salamat. Oo. Purihin ang alahayan. Verse 13. Huwag magkaroon ng dalawang magkaibang timbang sa inyong sisidlan. Isa mabigat, isa magaan. Huwag magkaroon ng dalawang magkaibang sukatan sa iyong bahay. Isa malaki, isa maliit. Okay. Dapat kang magkaroon ng tumpak at tapat na mga timbang at sukat upang ikaw ay mabuhay ng matagal sa lupain na ibinibigay sa iyo ni Yahweh, ating Mhm. alahayam. Mhm. Sapagkat kinamumuhian ni Yahweh ang sinumang nandaraya at hindi tapat.
So ito ay medyo general to, no? Pwede nating i-ano yan sa mga ano no? Sa ating hanap buhay, or business. Alalahanin ang ginawa ng mga Amalekite sa inyo sa daan nang lumabas kayo mula sa Egypt. Nang kayo ay pagod at hapo, sinalubong nila kayo sa inyong paglalakbay at inatake ang mga nahuhuli. Wala silang takot sa alahayam. Dapat mong pawiin ang pangalan ni Amalek mula sa ilalim ng langit matapos bigyan ka ng pahinga ni Yahweh, ang ating alahayam, sa lupain na ibinibigay sa iyo bilang mana. Huwag kalimutan, may paalala pa. So talagang inutos sa kanya, huwag mong kalimutang ubusin ng mga Amalekite. Mm. Dahil yan ang mga lahi na ni Esau na corrupt ng mga Kanaanita. Kasi actually si Esau okay na sila magkapatid di ba? Mm. Mga Kanaanita talaga ang kalaban nila. Okay. Huwag kalimutan, may habol na paalala pa. Ito ang salita ng alahayam, halalwaya alahayam yada. Malawaya alahayam. Yan na. Okay. May reaction. Meron pa sana akong ipahabol, saglit Sige, lang. sige sis, Okay, ano yun? sige. Yung kanina, yung part ng binasa kanina na yung huwag busalan ang baka na nag-aararo, ano? Ayun. Oo nga, bakit nga ba? Ba't nasabi yun? Oo, yung busalan, kaya nilalagyan ng mga farmers ng tali yung bibig ng baka para hindi sila kakain ng mga nakikita nila sa gilid-gilid na pwede nilang kainin. Kasi, Ganun. kasi matatagalan sila sa Babagal. pag-aararo. Babagal sila kasi Oo. nga, yun yung sagabal. Ganon. Pero sa kabilang banda naman, huwag busalan yung mga nagtrabaho kasi karapatan nilang kumain kasi sila ang nagtrabaho Ganon. Kailangan may recess, may lunchtime, parang ganon. Oo, kasi habang nag-aararo kasi, matatagalan siyang maglakad. Titigil yun Oo. May ngumunguya. Oo, kakagat siya, kakain siya. Pero kung ang inaararo naman niya, wala naman damo. Kumbaga, talaga. Pero bakit Bagay, ang lupa kasi doon kasi matitigas, no? May marami talagang damo. Meron yan, meron talagang makakain sila, kaya ganon. Para hindi antala yung pag-aararo ng nagbubukid, busalan niya muna. Oo. Tanggalin niya na kapag pahinga time kasi mayroon namang pagkain silang hinanda para sa kanilang mga baka o kalabaw. Pero ang sabi ko, wag busalan. So, ibig sabihin, kahit mabagal, parang ganon. Okay lang na mabagal. Depende na yan sa nag-aararo. Kaso lang kung ang nag-aararo gusto niyang matapos agad yung trabaho niya, bubusalan niya muna. Pero hindi ibig sabihin, sa panahon lang ng oras lang ng trabaho. Oo, oras lang ng trabaho. Oo, pero hindi niya gugutumin yun kasi nga, siya nga yung katuwang sa trabaho niya Oo. Kasi may alaga kami, ganyan din kami dati. Ano yung pinambubusal nyo? Tali. Sa bibig? Oo. Pero during sa work lang siya. Pagkatapos ng trabaho, may nakahanda ng pagkain para sa kanya. Oo, hindi rin dapat siya gutumin. Ganun lang. Ayun, malinaw. Ba talaga pag sa elite, no? Pero naman yung sa kabilang banda, yung huwag busalan, huwag naman tayong hadlangan na kumain doon sa trabaho mo. Trinabaho mo yan Yung sa bunga ng iyong trabaho. Huwag ka Kasi dapat ang busalan. pagkaintindi ko nun, pag huwag mong busalan, huwag mong hayaan mo magsalita. Kasi Hindi. pag may busal, di ka makapagsalita. Parang gano'n. Sa panginginain yon kung sa hayop ang pinapunto. Oo. Paghayop. Salamat sa paglilinaw. Naka-on ba yun?
Naririnig mo yun pag naka-open. Ano pa yung mga katanungan o reaction? Kasi excited ako sa patutugtugin ni sa Dalia. So far, wala na. Yun lang naman yung pahabol ko, mga Mm. kapatid. Pero Salamat sa medyo time. salamat din, Bless. Pero talagang yung research pa tayo, ang tanungan dito, anong gusto mo? Pakasalan ng hipag mo o duraan ka sa muka? Yun na lang. Hindi ko alam, hindi ko alam yung hindi ko maintindihan eh. Hindi pa, Hindi ewan pa ko, nag-sink-in. hindi, Kaya mo bro, hindi ka hindi, naman hindi, sana. hindi sink in eh. Ayaw Oo. ka tanggapin eh. Ayaw tanggapin. Kasi Ako yun, din, bro. magpadami. Ganun Hindi kasi, ka-importante ang kaya ayaw unang pangalan. tanggapin, mababiolate mo yung may mababiolate kang utos. At saka isa pa, pag na-implement, sabihin na natin, hindi ko alam kasi kung corrupted yan o ano man. Kasi, di ba, yung lalaki, sabihin na natin binata, o di pinatos niya yon, magkakaroon ng pangangalonya yun. Hindi man yun nung araw na sa mga susunod na na araw. Oo. Gets ko. Kasi Kasi hindi niya love naman eh. Baka hindi niya gusto yun, no? di niya Di ba? naman love or dahil Oo. obligasyon lang. So lalabas na magagamit lang yung babae dahil lang doon sa pag-produce ng lalaki, 'di ba? O, ano yung kasangkapan, 'di ba? Pero Ang inalaw dating. yun ng inalaw, yun utos eh. At saka inalaw yung kay Tamar. Di ba? Inalaw yung sa Oo mga nga kasi nga ah, mangyayari niyan, magiging mag tawag dito, mababiolate nga ikaw kasi mangangalunya yung lalaki doon pagdating ng time. Makakahanap rin yan ng isang babae na dalaga na walang asawa. Oo. Eh, paano na yon? Hindi ba? Pero Itong, bro, hindi niya magiging permanente asawa kasi hindi naman siya nakauna eh. Hindi so, siya nakauna. Kasi mangyayari ang dyan, napapangasawa mo talaga, yung kung sino nakauna sa'yo. Hindi naman virgin yung o di papatusin mo eh. baka nga doon sa kautusan na yon, baka may tinanggal o baka sasabihin ng ng babae dun sa binata o dun sa na pakiusapan niya na bigyan siya ng anak. Baka ganon. O baka ganun lang bro, no? Pakiusapan siya na bigyan siya ng anak kasi pag tumanda siya, walang Pero mag-aalaga. for sure, alam ito ng Kasi required, mga elders. parang required ba For yon? sure. Required na magkaroon? Oo. Parang lumalabas kasi, ang babae kailangan mag-produce ng isang anak na lalaki. Parang ganon ang yan, dating eh. Dun sa kanyang unang asawa. Oo nga po, Oo. sa unang asawa. Ibig sabihin, pag hindi nga siya nabigyan ng anak na lalaki, makikiusap siya doon. Kasi nga, namatay na siya eh. Yung babae, makikiusap ngayon doon sa kapatid na lalaki Oo. na dahil ang babae kailangan magkaroon ng isang anak na lalaki, kailangan tuparin ng lalaki na mabigyan siya ng anak na lalaki, pero hindi ibig sabihin na Tingin ko, mag-asawa sila. oo. Baka ganun dapat Oo, ang ganon. niyan, ang nakasulat. Oo, Parang baka, oo. At saka at saka kasi lumalabas hindi yan eh, makikusap yung babae, adultery yung mga dating sa elder. akin eh. Adultery yung dating sa akin nung Hindi, mga elder ang mag-aano nun. pero Mga yung sa elder ang kautusan, mag-aano niyan. sa kautusan, Yung Adult, mas adultery, malinaw yun. kasi hindi naman, adultery at Babae, fornication, bro. di ba? Oo. Di ba? oh, Open eh. Be- Adultery at fornication talaga ang Yun nga kalabasan. po, ang doon. Kasi parang, hihiya ka, hihikayatin mo. Yun, hihikayatin mo yung isang binata sa isang sexualidad na di ba? Di ba? Kasi may rason yun, bro, bakit ang babae gusto na ganon ang gawin sa kanya dahil sa panahon nila noon, kahiya-hiya sa isang babaeng asawa na walang anak. Oo. oo. Walang anak, pero kung ang anak nga ay babae, hindi ba? Pero nung Yun kay lang. Lot, yung kay Lot na, di ba? Wala silang anak na lalaki.
ang ginawa ng dalawang anak niya. Pinayagan ba ng alahayam yon na mangyari yung Oo. gano'n? Oo. Pinayagan yon. Mm-mm. Oh, pinayagan yon. Pinayagan yon. Wala pa kasi batas nun eh. Wala pang Pero batas. ito, yung kay Judah na lang, at saka kay Tamar, 'di ba? Naobliga yung pangalawang anak na kaya lang nagkasala yung pangalawang anak kasi itinatapon niya yung kanyang binhi, yung kanyang seed. Ayaw niyang bigyan ng anak yung kanyang panganay na kapatid, yung kanyang kuya. Sabi, kasi pag mabuntis mo yan, hindi ko naman magtuturing na, hindi naman mapapasa akin. Pangalan nung kuya niya, ibibigay. Kaya yun, di ba pinatay din ng alahayam, yung lalaki. Kaya yung pangatlo, ayaw na ibigay ni Judah, yung Oo kanyang nga. pangatlong anak na Okay lalaki, nga po, kasi baka pero ibig mamatay lang, din. tama, okay naman po. Pero ibig ko lang Oo. sabihin, baka naman nakorap yan. Sinabi lang na obligado ang anak kapatid. Parang ang utos is, obligado yung lalaki na bigyan mo ng anak yung nabiyudang asawa ng kuya mo, yung asawa niya namatay. Yun lang Oo. yun. Dapat specific lang yun. Kasi baka magamit nga, maano nga yung kwan, mababiolate nga yung isa dun sa mga utos. Mm. Dapat Saka yung elaborated yan. tinanong yung babae, no? Tinanong ang Messiah, paano ko yung isang babae, nag-asawa, tapos na matay yung asawa niya, walang anak, pangalawa, namatay din, pangatlong anak, pangatlong kapatid, namatay din. Sino sa susunod na buhay, muling pagkabuhay, sino mga papangasawa niya? Di ba tinanong sa kamisaya yun? Eh, Sino ang asawa niya eh, talaga? Kasi lahat di pero sis ba? laliman mo nga, I mean, i-explore mo nga sa ganon, isip mo yun. talagang Eh, kultura talaga siya. Yun ang ibig kong sabihin. Kultura talaga ng Israelita. So, hindi magkakasala masasabing yung kultura korapto. na yun. Dito korap. Magkakasala yung, mga sis, magkakasala yung kultura na yan. Kasi may Ten So, Commandments mali, tayo. mali pala yung nakasulat. O wala Hindi naman ko alam sinabi sis kung mali. pagkakasala. Kaya nga tinatanong ko mga po kayo, hindi ba corrupted yung nakasulat? Baka naman, i-specify ng mabuti yan. Kasi hindi Maraming pwedeng hindi pwedeng naka-general kasi naka-general 'Di ba? Ay ang alahayam pag nagbibigay ng utos 'di ba? Specific O bawal mangulunya pag hindi mo asawa, 'di ba? Mm-mm. Specified 'yon. Pero isa lang tao nga lang ang grinat ng alahayam na magkaroon ng asawang marami. Si David lang. Nadamay lang si Solomon. Understood naman 'yon. Understood 'yun, wala naman tayong question do'n. Pero 'yan nga, mag-o-open 'yan sa maraming posibilidad ng pagkakasala. Kaya aralin pa ulit 'yang verse na 'yan, 'yang nakasulat na 'yan. Kasi, maraming Bro, literal na tao. tingin ko naman kasi hindi naman Israelita lahat sa atin eh. So, sa Oo mga nga po. Israelita lang to. Oo nga po. Hindi, Magkakasala ang Israelites oo. dahil diyan. Pero hindi naman ito binago ng mensahero. Yan na yung nakasulat eh. Yan na po. Oo. Then do'n po Oo. sa New Testament wala po ba tayong makikita do'n na Walang related na na verses tungkol diyan. Kasi ang nabanggit lang naman ng Messiah doon ay yung tungkol sa pangangalunya. So ibig parang sabihin, hindi pumapayag ang Messiah na magkaroon ng ibang asawa. hmm. Maliban lang daw kung ang babae ay nangalunya o Pero may nakiapid. sinabi siya, hindi siya naparito para ibahin ang kautusan, Hmm. 'di ba? Para tuparin 'yon. Meron namang sa salita na gano'n. Hmm. Pero wala namang sinabi na ito ay bahagi ng kautusan, 'di ba? Hindi Kaya ito po ay tinatanong ko nga po sa inyo. pagpapakilala ni Moses ng kanilang kultura. Na ano ba 'yan, may nadaanan po ba o Parang siguro statutes lang, madadaanan natin, statutes. Oo, statutes ito, hindi siya batas. statute lang.
Hmm. Hindi. Kasi hindi naman kumbaga parang rare case naman siya. Hindi naman yung kumbaga parang bihira din mangyari na ganon. Kaya nga kung saang ang pagkakasabi kung sakali. Kasi nakalagay dyan, byuda eh. Oh, kung sakali na mabiyuda tapos hindi nagkaroon ng anak at may kapatid o kamag-anak, kailangan bibigyan mo ng anak yon. So, So yung pakakasalan mo angkan yung mo, byuda. mo pala, pag nag-asawa, kailangan may ma-produce na isang lalaki. Oo, sa Yung angkan babae. mo. Basta magkaroon ng tagapagmana at magpatuloy yung kanyang lahi. Dahil nga Israelites. Oo. Pero kumbaga, nasa modern Israel kasi tayo eh. Hindi, ano na lang Kaya muna natin. Baka kaya may madaanan tayo. marami ding An- pagbabago na hindi Manda, hindi na pinapayagan ng ating batas. ganun ba yun? Yun nga lang kasi kung ito ay lasting ordinance, maituturing natin na kailangan tuparin natin Hindi, bilang baka tayo hindi pa ay yan. mga Israelita, mga Hebreo. Kung may Wala naman nakalagay na nakasulat, lasting oo, ordinance kung eh. may nakasulat na lasting ordinance. Kung ito ay wala namang nakasulat na lasting ordinance, ibig sabihin mga statutes lang yon, mga instruction lang yon. Kasi baka may gumamit. Hmm. Israelites nga tayo. Kaya nga, Marami ring Israelites na literal. kaya masyadong kumbaga, nasa sa atin na lang yun ang ang discernment kung ito ba ay makatuwiran Kasi na maraming gawin. maraming mababiolate eh. Hmm. Bukod sa ano pa, sa Basta galit, doon lang tayo sa sa makatuwiran, bro. sa mga tuwiran. Opo, opo. Hmm. Di baka may madaanan pa tayo na magpapaliwanag dyan. Ah, tingnan Take note natin. lang. Tingnan natin I-take note na lang. kung may madadaanan pa tayo. Kasi itong instruction na ito ay binigay kay Moses after ng mga kautusan, 'di ba? After ng major commandments. Instruction yan bago sila tumawid Oo. papuntang Ilog Jordan sa Canaan. So siguro particular yan sa panahon ng yan kasi nagpaparami pa sila ng mga sundalo, ng mga Oo. ng lahi sa Canaan. Okay, so overtime na tayo mga kapatid. Tuloy natin ulit sa sunod na talakayan. Meron pa ba kayong kailangan Yung linawin? pinatugtog mo sis kanina, Ano nga ba 'yun? Hindi ko na maalala, sis. kay Michael Tambis, Bro Michael Tambis. Okay. Dito na lang tayo sa Salamat mga kapatid, bless you lawan. Okay, bless mga kapatid. Isang lahi ang pinagmulan ng mga anak ng silangan, teritoryong pinag-agawan ng mga sakim na dayuhan. Kailan ka pa kaya magigising? Hanggang kailan ka pa magpaalipin?
ika'y lahing Hebreo. Ihayag mo ngayon ang katotohanan at tanggapin mo na buong puso. Tayong lahat ay magkakadugo. Lahing Hebreo. Sinira ka ng mga dayuhan, alaala mo ay kinalimutan. Kahirapan at kalupitan sa mga anak ng silangan. Inalis ang iyong kagandahan, maging laman mo ay ginagiliwan. Kamatayan ang naranasan sa inang bayan, kaya't ang silang ay nagkalimutan. Gumising ka, perlas ng silangan. Alam mo bang ika'y lahing Hebreo? Ihayag mo ngayon ang katotohanan at tanggapin mo na buong puso. Tayong lahat ay magkakadugo. Lahing Hebreo. Lingunin mo ang pinanggalingan, isang dakila ang nalimutan. Ang tawag ay alahayam na may likha ng sanlibutan. Iwaglit ang iyong nakagisnan, lumapit ka sa katotohanan. Sundin mo ang kautusan ng alahayam upang ang buhay mo may kalayaan. Gumising ka, perlas ng silangan. Alam mo bang ika'y lahing Hebreo? Ihayag mo ngayon ang katotohanan at tanggapin mo ng buong puso. Tayong lahat ay magkakadugo. Lahing Hebreo. Kailan ka pa kaya magigising? Hanggang kailan ka pa magpaalipin? Di mo ba alintanang ika'y naging pain upang ang kapatid mo ay kalabanin? Gumising ka, perlas ng silangan. Alam mo bang ika'y lahing Hebreo? Ihayag mo ngayon ang katotohanan at tanggapin mo na buong puso. Tayong lahat ay magkakadugo. Lahing Hebreo.
landas ng silangan. Alam mo bang ika'y lahing Hebreo? Ihayag mo ngayon ang katotohanan at tanggapin mo ng buong puso. Tayong lahat ay magkakadugo. Lahing Hebreo. Lahing Hebreo.